IFM. Hello mga idol. Ako nga pala si Blessy. Isang simpleng babae na may isang simpleng pangarap sa buhay. Yun ay ang mahalin ng totoo. Yung kaya akong panindigan hanggang sa huli. Kayang tuparin ang mga ipinangako kahit ano pa man ang mangyari. Sa pagsasama kasi namin ng asawa kong si Rod, may isang bagay siyang hindi natupad. Ang mahalin ako nang ako lang talaga habang buhay. Ma, tinawagan ko na pala si Mike. Ang sabi ko, dito na lang muna matulog. Masyado na kasing gabi kung uuwi pa eh. Sinabihan ko na lang siya na sunduin ka niya bukas ng maaga. Naku anak, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi pa naman ganun kagabi eh. Hindi pwede, ma. Baka mapano ka sa daan. Halika, tabi na lang tayo matulog. O sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala. Anong plano mo sa birthday nitong bunso mo? Basta, ako na ang bahala sa cake ha. Hindi ko pa nga alam eh. Si Rod ang madalas nagpaplano sa ganyan. Julia, anak. Nasabi pa sa'yo ng papa mo kung anong balak niya para sa birthday mo? Hindi pa kasi niya sinasabi sa akin yung plano niya. Ang alam ko lang, baka mag-beach outing tayo. Opo ma, yun na raw po ang plano eh. Magkakasama po kami kanina eh. Siya nga po ang sumundo sa amin ni Kuya Josh eh. Mabuti naman at may oras pa rin sa inyo ang papa nyo. Ang mahalaga, hindi pa rin niya nakakalimutan ng pagiging ama niya. Nag-usap ba kayong dalawa, Blessy? Ano naman pong pag-uusapan namin? Yung tungkol sa inyong dalawa. Ayaw mo na ba talaga siyang balikan? Sayang naman anak. Ma, wala naman po dapat masasayang kung nagpakatino siya dati. Naiintindihan kita. Pero isipin mo na lang ang mga bata. Sa inyong apat, sino Julia at Josh ang nahihirapan sa sitwasyon. Alam mo kung gaano kamahal ang dalawang bata ang tatay nila. Bakit hindi na lang yun ang isipin mo? Saka, isang beses lang naman yun nangyari. Hindi po dapat binibigyan ng isa pang pagkakataon ng mga manlolokong katulad niya. Saka ma, buo ng desisyon ko. Tapos na ako sa pagiging tanga kay Rod. Ayoko naman mapunta ulit sa ganong sitwasyon, no? Sige, ikaw ang bahala. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi pa naman huli ang lahat para sa inyong dalawa. Lalo na't hindi naman siya nagkulang bilang isang ama sa mga bata. Oo nga po, ma. Ay, anong oo ka nga dyan? Huwag ka nga sumasabat sa usapan ng mga matatanda. At bakit ka na namang umuwi na madungis, ha? Ano bang ginagawa mo sa eskwelahan? Nagtatampisaw sa putek? Naglaro lang po kami ng mga klase ko ng patintero. Patintero lang pala. Ba't kanyang kadumi ang damit mo? Ang sabihin mo kung saan-saan ka na namang sumuot kang bata ka. Hay naku anak, hayaan mo nga magpakabata yung mga yan. Naglaro eh, malamang madudumihan ang mga damit. Gamitin mo na lang yung Pride detergent para di lang puti, kislap puti pa. Oo nga po mama, hindi nga po kami pinagalitan ni Papa kanina eh. At bakit? Siya ba ang naglalaba? Hindi naman na. Di ba puntahin po natin si Papa dito para siyang maglaba? Pep, ayoko nga. Ma, umamin na po kayo. Namimiss niyo rin si Papa. Halata naman po ma, kaya pabalikin niyo na po dito si Papa sa bahay para kompleto na ako tayo uli. Oh, kita mo na? Mismong mga bata na nagsasabi sa'yo na patawarin mo na si Rod. Isang pagkakataon lang naman. Ay, alam niyo pare-parehas kayo nagbibigay ng stress sa akin ngayon. Wala na po ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo ni Papa? Tinatanong nga rin po namin si Papa niyan eh. Palagi niyang sinasabi na ikaw ang tanongin namin. Alam niyo po ma, pakiramdam namin ni Kuya, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Hi sus. At ano naman ang alam niyo sa mahal-mahal na yan, ha? Ma, sa inyo po namin natutunan yun ni Julia. Nung, alam mo na, buo pa yung pamilya natin. Ma, magbalikan na kayo ni Papa. Para na lang sa amin ni Julia.
Mga idol, marami talaga ang nagsasabi sa akin na patawarin ko na lang daw si Rod. Nagkakamali lang ang tao at isang beses lang naman daw akong niloko. Pero parati kong sinasabi na hindi ako nagbibigay ng second chance sa mga taong manloloko. Okay naman ang buhay ko na wala si Rod. Mas naging masaya at malaya pa nga ako dahil nagagawa ko na ring mahalin ang sarili ko. Hanggang sa nakilala ko si Carlo, biyudo at may isang anak. Kaagad kaming naging malapit sa isa't isa dahil na rin sa kabaitan at pagiging gentleman niya. Hanggang sa mas lumalim pa nang lumalim ang pagiging malapit namin. Ang sarap talagang tumambay sa mga ganitong lugar. Hindi masyadong matao, tapos nakakalanghap ka pa ng sariwang hangin at higit sa lahat, walang batang iniisip ngayon. Nasaan ba yung mga bata? Andun, nasa tatay nila. Kada weekend, nakairod yung mga bata. Tapos bukas ng gabi din, ihahatid pa uwi. Kaya thank you sa pagdala mo sa akin dito Nakaka-relax talaga. Sus, wala yun. Paminsan-minsan, kailangan mo rin ng ganito. Alam ko naman kung gaano nakakapagod mag-alaga ng 2 bata. Buti nga, hindi ka pa nababaliw Nako, malapit na. Pinagsasabay ko nga yung pag-online selling at pagiging ina. Mabuti na lang at naaasahan ko na yung 2. Pag wala silang pasok, tinutulungan nila ako mag-pack ng mga orders. Mabuti naman kung ganun. Anyway, thank you ulit para sa araw na to Alam mo, nag-enjoy talaga ako. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin Wala lang yun. Saka, nag-enjoy din naman ako Actually, ngayon nga lang ako nag-enjoy sa ganito na babae yung kasama ko. Yung iba kasing nakakasama ko, palagi kaming nasa department store. Titingin-tingin ng mga makeup, mga damit, tapos kakain. Then yun uwi na kami. Nako, alam mo, dyan mo naman ako hindi maaasahan. Hindi ako mahilig sa mga makeup na yan. Alam mo, sa mga gamit na lang ng mga anak ko yung gagastusin ko. Kesa bumili pa ako ng mga ganun. Matutuwa pa sila. Mahal na mahal mo talaga ang mga anak mo, no? Ay, sobra. Sila yung buhay ko. Kapag masaya sila, masaya na rin ako. Hindi na baling makalimutan ko yung sarili ko. Wag lang sila. Pero, di ba dapat minsan iniisip mo rin ang sarili mo? Hayaan mo naman na yung gusto mo ang masunod. You deserve it. Pagkatapos ng lahat ng pinagdadaanan mo, hayaan mo naman ang sarili mong maging masaya. At gusto kong ibigay yun sa'yo. Ay, Carlo, alam mo naman 'di ba? Hindi pa ako handa para sa ganyan. Masyado pa akong takot para magmahal ulit. Nakakatrauma kayang lokohin ka ng isang taong inakala mong mamahalin ka hanggang dulo. Alam ko. At di naman kita minamadali. Sabi ko nga sa'yo nung nagtapat ako, handa akong maghintay. Kahit na alam mong kasal pa rin kami ni Rod? Hindi mo na siya mahal, di ba? At kung titignan mo, wala naman na talaga kayo. Kasi hindi na kayo nagsasama sa isang bahay. Alam ko ang ginagawa ko. Sa totoo lang, gusto naman kita Alam mo rin yun. Pero iniisip ko lang yung masasabi ng mga anak ko. Natatakot ako na baka isipin nila na inaalis ko sa buhay nila yung tatay nila. Hindi ko naman magagawa yun. Tatay nila yun Kahit maging tayo, hindi ko papalitan ng tatay nila sa mga buhay nila. Pero handa akong maging pangalawang tatay nila. At ang lalaking bagong magmamahal sa'yo. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi kita pinipilit. Sa bandang huli mga idol, nagpaligaw din ako kay Carlo. Ilang buwan muna ang lumipas bago ako pumayag. Ayoko na kasing magpadalos-dalos ngayon ang desisyon. Gusto ko, lahat ng gagawin ko, sigurado at pinag-isipan ng mabuti. Ay, sa wakas nakauwi din. Sigurado tulog na yung mga bata. Hoy, Blessy. Ay, Diyos ko po. Rod,
Ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Hinatid ko na yung mga bata. Pag-uwi namin, wala ka pa. Kaya hinintay kita makauwi bago ako umalis. Sana tinawagan mo ko para nagmadali ako umuwi. Naka-off yata yung cellphone mo eh. Baka nalobat ako. Sorry. Sige na, pwede ka na umuwi. Nandito naman na ako eh. Nakita kong bumaba ka sa isang sasakyan. Sino naghatid sa'yo? Yun. Kaibigan ko. Lalaki. Ano bang pake mo? Umuwi ka na nga. Carlo ang pangalan niya, di ba? Ha? Kinuwento sa akin ni na Josh na may nanliligaw daw sa'yo ngayon. Pinakilala mo na nga sa mga bata eh. Alam mo naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Nababaliw ka na ba? Ipinakilala mo sa mga bata yung lalaking yun na hindi ka naman lang nagpapaalam sa akin? At bakit kailangan ko magpaalam sa'yo? Asawa mo pa rin ako, Blessy. Sa papel, oo. Pero sa mata ko at sa mga mata ng mga pamilya natin, hindi na. Kaya huwag mo ko masigaw-sigawan dyan ha? Na parang asawa mo pa rin ako. Dahil hiwalay na tayo. Kahit anong gawin mo, mag-asawa pa rin tayo. At sa ginagawa mong paglalandi, pwede kong nang sabihin na nangangabit ka na eh. Wow! At sa'yo pa talaga nang galing yan. Ang lakas ng apog mong sabihin na ako ang nangangabit. Para sabihin ko sa'yo, isang beses ko lang ginawa yun. Kahit na! Kahit isang segundo pa yan, panloloko pa rin yun. Saka teka nga, pinakailaman ko ba yung buhay mo? Ang hiniling ko lang sa'yo, maging tatay ka pa rin ng mga bata. Kaya yun yung gawin mo. Alam mo, ayokong nakikipagkita ka pa sa lalaking yun dahil nagsiselos ako. Nagsiselos? Seryoso ka? O baka naman hindi mo lang matanggap na may iba pang pwedeng magmahal sa akin at hindi lang ikaw. Ano? Natahimik ka? Kasi tama ako, di ba? Alam ko, nagkamali ako. Oo, nang babae ako noon pero 3 taon ko nang pilit binabago yung tingin mo sa akin. Kasi gusto kong magkabalikan tayong dalawa. Gusto kong mabuo ulit yung pamilya natin. At tapos ano? Mambababae ka ulit? Hindi na. Blessy naman. Ayoko na. Ilang beses ba ako kailang humingi sa'yo ng tawad? Hindi ko naman sinabing humingi ka ng tawad, di ba? Sabihin mo sa akin, ano pa ba yung pwede kong gawin para magkabalikan lang tayo? Wala. Kasi hindi na kita mahal. Bakit? Dahil sa Carlo na yon? Hindi dahil sa kanya. Hindi dahil sa kanya kung bakit hindi na kita mahal. Dahil sa'yo. Kaya wala kang karapatan na hingi ng isang bagay na ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala yun. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Wala ka nang babalikan sa akin. Mga idol, habang tumatagal, mas lalo akong naiinis kay Rod. Oo, alam kong mag-asawa pa rin kami, pero ayoko nang pagdaanan pa yung sakit na pinagdaanan ko sa kanya. Ayoko nang maloko, ayoko nang masaktan. At kahit mismong anak ko na ang nagsasabi na magkabalikan kami ng papa niya, hindi pa rin ako pumapayag. Dahil hindi naman ako sanay makipagplastikan. Mga idol, ilang buwan ang itinagal ng panliligaw sa akin ni Carlo bago ko siya tuluyang sinagot. Tutol ang mama ko dahil ang sabi niya, dapat daw mas nakafocus ako sa pamilya ko. Sa pakikipagbalikan ni Rod sa akin, pero ang sabi ko, mas focus na ako ngayon sa sarili kong kaligayahan. Anong oras ka naman uuwi? Bago po mag-8, nandito na po ako sa bahay. Sige, pero magpasundo ka na lang sa Kuya Josh mo ha. Madilim na nun, baka mapano ka sa daan. Sabihin ko na lang sa kuya mo mamaya. Sige po. Saan po kayo pupunta? Eto. May lakad kami na ng Tito Carlo mo. Magpapasama kasi ako sa kanya na bumili ng regalo sa ikakasal kong kaibigan. Kaya bago kayo umalis, ilak nyo na mabuti yung bahay ha. Opo, ma. Talaga po bang boyfriend niya si Tito Carlo? Oo naman, bakit? Ayaw mo ba? Hindi po. Basta masaya po kayo, okay na sa akin. Mukhang masaya naman po kayo. Mas lalo na nga kayong magumaganda eh. Ay, sus, binola mo pa ako. Ano ka ba?
Naka-white rose papaya with vitamin B3 kasi ako. Kaya papaya puti, papaya fast. Pero syempre, maliban sa mas lalo po kayong gumanda, parati na po kayong good mood. Hindi tulad noon, magkasama pa kayo ni Papa, parati kang nakasimango. Ikaw talaga. Hindi naman namin inilihim sa inyo na may problema kami ng papa mo, 'di ba? Opo, kaya nga kahit sinasabi ni Papa na wag na daw namin kausapin si Tito Carlo, hindi ko sinusunod eh. Sinabi niya 'yon? Opo, kasi ang sabi niya, papalitan daw niya si Tito para paging papa namin. Alam ko naman po na hindi ganun si Tito Carlo. Ang bait-bait kaya niya. Siya nga yung bumili ng bago kong bag eh. Tama yan, anak. Huwag mong susundin yung papa mo, ha? Lalo na yung mga ganyang bagay na alam mong mali. At isa pa, hindi totoo na papalitan siya ni Tito Carlo mo. Siya pa rin ang papa niyo. Bahala ka na ba para sa birthday mo? Kasi naisip ko na baka gusto nyong mag-outing. Kahit dyan lang sa may Laya, Batangas. May alam akong magandang beach resort doon. Huwag mo na naman sabihin sagot mo yon. Ba't naman hindi? Birthday mo naman yun eh. Han, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Maghati na lang tayong dalawa. Tapos wag mo rin kalimutan na isama si Nicole, ha? Siguradong magkakasundo sila ni Julia. Parehas kikay. Sige. Siguradong matutuwa yun. Oo nga pala. Ibibigay ko na sa'yo itong regalo ko. Regalo? Oo. Teka. Nandito yun sa bulsa ko eh. Kukunin ko lang Ayan. Ito. Buksan mo. Hay nako, ikaw talaga. At ano naman kaya ang laman nitong box? Wow, necklace! Ang ganda naman nito, Han. Ako na ang magsusot sa'yo. Ayan. Sabi ko na nga ba. Magiging bagay yan sa'yo. Grabe, hindi ko in-expect na rereguluhan mo ako ng ganito. Thank you talaga. You're welcome. Alam mo, ngayon ko na lang ulit naranasan to. Yung mabigyan ng regalo. Mapaghandaan kapag birthday. Yung maging masaya. Maging feeling special. Hindi mo dapat nakakalimutan yan. Kailangan palagi mong inaalala na special ka. Don't settle for less. Kaya nga buti na lang, nandyan ka na. Huwag kang mag-alala. Magiging masaya tayo kahit na ganito kagulo yung sitwasyon ko. Nagpapasalamat ako kasi kahit alam mong hindi pa kami talagang hiwalay ni Rod, hindi mo ako binibigyan ng pressure. Naghihintay ka pa rin na maging maayos ang lahat. Oo naman. Basta, nandito lang ako para sa'yo. Hanggat hindi mo sa akin sinasabi na bumitaw ako, hindi ako bibitaw. Mga idol, nagpapasalamat ako dahil nakikita ko na hindi ako nagkamali ng desisyon na papasukin sa buhay ko si Carlo. Nang dahil sa kanya, para kong bumalik sa pagkadalaga. Naramdaman ko ulit yung pagiging maganda, nirerespeto, at higit sa lahat, minamahal ng totoo. Josh, anak, nasan yung kapatid mo? Ayun po, may binili lang po sa labas. Naka-impake na ba kayo ng mga gamit? Maya-maya lang, nandyan na yung papa nyo. Okay na po, ma. Magpakabait kayo doon, ha? Buong summer vacation, nandun kayo. Kaya huwag niyong kakalimutan na tawagan ako o lagi niyo sagutin yung mga tawag ko. Ma, bakit hindi na lang po kayo sumama sa amin sa Bohol? Josh, alam mo namang hindi pwede, 'di ba? May negosyo ako dito. Paano naman yung mga paninda natin? Kahit isang linggo lang. Hindi talaga pwede, anak. Bakit? Dahil po ba kay Tito Carlo? Paano naman napasok dito yung Tito Carlo mo? Naisip ko lang po kasi na baka gusto nyong magkaroon kayo ng oras na kasama lang siya. Tamang-tama, solong-solo nyo tong buong bahay. Josh, saan mo napupulot yung mga pananalita mo, ha? Kasi naman, Mama, hirap na kami ni Julia sa sitwasyon ninyo ni Papa.
nahihilo na kami sa pagpapalipat-lipat sa inyo. Anak, nung una pa lang, di ba? Di ba ipinaliwanag namin sa inyo to? Kung ano yung mangyayari. At isa pa, di ba yung mahalaga naman nagagampanan namin yung mga responsibilidad namin sa inyo? Pero iba pa rin yung sama-sama tayo sa iisang bahay. At isa pa, naririndi na ako sa mga sinasabi ni Papa eh. Ano naman ang sinasabi niya? Ay, wala po. Josh, magsabi ka ng totoo. Anong sinasabi niya? Wala nga po. Isa. Wala nga po talaga, Ma. Dalawa. Huwag mo paabuti na magtatlo dahil... Sinasabi ni Papa na kabit niyo daw si Tito Carlo at niloloko niyo daw siya. Ikaw daw ang pumipigil para mabuo tayo ulit. Kasi ang gusto mo daw, si Tito Carlo na ang maging bagong papa namin. Buisit na yun? Hi. Anong ginawa ko? Josh, umakyat ka muna sa kwarto mo. Opo. Bakit mo ako sinampal? Alam mo kahit kailan, napakahayop mo. Anong karapatan mo para siraan ako sa mga anak ko, ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi mo alam? Ayan! Alam mo na, hayop ka, Rod. Nung nangati ka at naghanap ka ng ibang babae, ni minsan, hindi kita siniraan sa mga anak mo. Tapos, ako tong may maayos na relasyon, sasabihin mo sa mga bata na kabit ko si Carlo? Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa selos, kaya ako nasabi yun. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mahal pa rin kita. Sira ulo ka pala eh. Kung mahal mo pa ako, ba't mo ko niloko? Ba't ka tumikim ng iba? I'm sorry. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Dahil hindi ko alam kung bakit naghanap ka ng gulo. Gusto mo makipagbalikan sa akin? Pero sinisiraan mo naman ako sa kanila. Anong klaseng tatay ka? Hindi na sila sasama sa'yo sa Bohol. Baka pagdating nila dito sa Maynila, hindi na nanay ang tingin nila sa akin. Hindi pwede yun, Blessing. Pwede! Dahil ako ang nanay. At ikaw yung dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Ikaw ang nagloko. Pwes, ikaw yung mag-adjust. Umalis ka lang, hayop ka! Sa muling pagkakataon, sinaktan ako ni Rod. Hindi sa pagiging asawa, kundi sa pagiging isang ina. Ni minsan, hindi ko pinabayaan ang mga anak ko. Kahit hindi na buo ang pamilya namin, pinipilit kong huwag nila yung maramdaman. At kahit na may bago akong minamahal ngayon, ipinapakita ko pa rin na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagiging nanay ko sa kanila. Oh, magkape ka muna. Salamat naman at pumayag ka makipagkita sa akin sa kayong mga bata ngayon. Akala ko, di mo na sila ipapakita sa akin eh. Galit lang ako nun. Hindi ko dapat dinadama yung mga bata sa away nating dalawa. Blessy, sa huling pagkakataon, nakikiusap ako sa'yo. Sige na, ayusin na natin to. Rod, please. Pangako, magbabago ako. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Hindi ako magrereklamo. Basta bumalik ka lang sa akin. Gawin natin to para sa mga bata. Ang alin? Ang makipagplastikan? Ang mas lalong ipakita sa kanila na sira na talaga tong pamilya natin? Kaya nga ako nakipaghiwalay sa'yo eh. Dahil para sa kanila. Anong para sa kanila? Para sa'yo lang yun, Blessy. Dahil hindi mo ako maghahong mapatawad. Mali ka. Dahil ayokong makita nila kung paano magpakatanga ang kanilang ina sa pag-ibig. Gusto ko makita nila kung gaano ako katapang. Kung paano ko ipinagtatanggol at pinoprotektahan yung sarili ko. Pero baka naman kasi pwede pa. Rod, wala na akong tiwala sa'yo. Ano bang saysay ng relasyon natin? Kung hindi ko na kita kayang pagkatiwalaan. Paano mo nga malalaman kung hindi mo susubukan? Oo, nagloko ako dati pero ikaw pa rin eh. Alam ko na pagkatapos ng lahat,
Sa'yo at sa'yo pa rin ako uuwi. Isang pagkakataon lang naman, Blessy. Isa lang. Pinapangako ko sa'yo na hindi ko na uulitin yung ginawa ko sa'yo noon. Hindi na. Hindi na kita mahal. Dahil si Carlo na ang mahal mo? Oo! At bago mo patanungin, siya yung pipiliin ko. Nagiging makasarili ka. Saan banda? Dun sa pagpili ko na maging masaya? Napiliin ko yung taong ginawa sa akin ang lahat ng hindi mo ginawa? Mabuti akong ina, Rod. Alam ko yun. Kaya hindi ako nakokonsensya na piliin ko ang bagay na kapagpasaya sa akin. Kasi kung masaya ako, magiging masaya rin ang buhay ko bilang isang ina. Paano ka nakakasigurado na hindi ka sasaktan ng lalaking yon? Alam mo kung ano yung totoo. Mas sigurado pa ako sa kanya kaysa sa'yo. Hindi mo ako matatakbuhan, Blessy. Kasal pa rin tayong dalawa. Ako pa rin ang may karapatan sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Bahala ka. Hindi mo ako maaangkin. Kung hindi ako magpapaangkin sa'yo at hindi kita tinatakbuhan, harap-harapan kong ipapakita sa'yo na hindi na kita mahal. Magkatuluyan man kami ni Carlo o hindi na ako babalik sa'yo. Kaya please lang, tumigil ka na. Kasi sa bandang huli, ikaw din yung mapapagod. Sa wakas mga idol, tumigil na rin ang panggugulo ni Rod. Narealize na niya siguro na kahit anong mangyari, hindi na magbabago ang isip ko. Na hindi na talaga kami magkakabalikan. Dahil aanhin mo ang isang buong pamilya kung wala ng pagmamahal sa pagitan ng mga magulang. Sa ngayon, kami pa rin ni Carlo. Masaya, nagmamahalan, nagbabalak na kaming magsama. Pero syempre, bago namin gawin yon, kailangan sigurado kaming ayos lang sa mga bata. At kapag naging okay na ang lahat, alam kong muling mabubuo ang pamilya namin. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat. Nagmamahal, Blessy.